Sa halos buong digmaang ito, ang terminong thermobaric weapon ay iisa ang ibig sabihin malawak ang pagkawasak. Ito ay isang termino na halos kapareho ng TOS Isaa, Sonsepyok Russian Rocket Launcher na nagpapaputok ng 24 na warheads sabay-sabay, o ang ODAV, 1,500 kilong glide bomb na nagdudulot ng mushroom cloud na kita mula sa milya-milyang layo. Ginamit na ng Russia ang mga ito sa mataong lugar noong digmaan, mga aksyon na bahagi ng mas malawak na paratam ng war crimes na iniimbestigahan ng International Criminal Court. Yan ang doktrinang iniugnay pa rin sa Russia hanggang ngayon. Mas malaki, mas maganda. Habang mas malawak na lugar ang kaya mong gawing, hindi matitirhan sa isang atake. Mas epektibo ang sandata. Ang mga sibilyang nadamay ay tinuturing na kabayaran at posibleng bahagi talaga ng plano. Pero iba ang ginawa ng Ukraina. Para sa kanila, mas kaunti, mas mainam. Nagpakita ang Ukraina sa Defense Expo sa Paris noong Hunyo 2026 ng thermobaric na sandatang kalahating kilo lang at kasya sa bulsa ng cargo pants. Sa pamamagitan ng sandatang yon, tahimik na binabago ng Ukraine kung para saan dapat gamitin ang buong kategoryang ito ng sandata. Sa halip na magdulot ng maraming biktima, nire-recalibrate ang mga sandata para mas eksaktong pangtama. Kapag ang target ay iisang silid, trinsera o sasakyan, ipapaliwanag namin kung paano gumagana ang thermobaric na sandata, kung bakit napunta sa magkasalungat na dulo ng iisang teknolohiya ng Russia at Ukraine, at bagong granada ng Ukraine. Kasama ng doktrina ng drone na ngayon ay binubuo sa paligid nito. Ipinapakita sa atin kung saan susunod na tutungo ang bakbakan sa malapitan sa digmaang ito. Simulan natin sa paano gumagana ang mga thermobaric na sandata. Ang konbensyonal na pampasabog ay isang nag-iisang kumpletong pagsabog. Isang solid o likidong compound ang sumasabog, naglalabas ng buong enerhiya sa mabilis na chemical na reaksyon. Ang pinsala ay dulot ng alon ng pagsabog at mga kasabay nitong piraso. Gayunpaman, ang thermobaric na sandata ay isang prosesong may dalawang yugto. May lalagyan ng gasolina sa loob ng munisyon na may kasamang dalawang magkahiwalay na pampasabog. Ang unang pampasabog ay sumabog at nagkalat ng gasolina bilang pinungulap ng aerosol. Isinispray ito sa paligid. Makalipas ang saglit, sinindihan ng pangalawang karga ang ulap. Dahil ngayon, ang gasolina ay halo na sa hangin. Hindi na lang nasa lalagyan, nasusunog ito gamit ang oksiheno na nandoon na sa hangin sa paligid nito. Ang resulta ay hindi isang bigla ang pagsabog, isang tuloy-tuloy na alon ng presyon at bola ng apoy na nananatili. Mas matagal itong nagliningas at mas malayo ang abot ng sobrang presyon kaysa sa kayang abutin ng karaniwang pampasabog na kapareho ng laki. Ang detalyeng yon, yung bahagi tungkol sa pangangailangan ng hangin sa paligid para masunog, ito ang pinakamahalagang dapat maintindihan sa mga sandatang ito. Dahil ito ang nagpapaliwanag kung bakit sila nakakatakot at kung bakit may hangganan din sila sa bukas na lugar na walang mapagtatalbugan ang pagsabog. Ang thermobaric na sandata ay hindi masyadong impressive. Ang pressure wave ay kusang lumalawak at kumakalat. Pero kung ilagay mo yung parehong sandata sa sarado o medyo saradong lugar, nagbabago ang lahat. Walang mapupuntahan ang sobrang pressure. Sa halip, tumatalbog ito sa mga pader at nagpapatong-patong at sabay-sabay na tumatama sa isang target mula sa iba't ibang direksyon sa parehong sandali. Ayon sa US Army, ang epekto ay isang matagal na presyon at vacuum surge na kayang mapunit ang malalambot na tissue, tulad ng pagkapunit ng balat ng eroplano o mga ibabaw ng radar. Hindi napoprotektahan ng payder ang tao sa loob. Pinapapalas nila ang epekto ng pagpunit sa paulit-ulit na pagbalik ng alon. Bukod dito, inuubos ng fireball ang oxygen sa saradong lugar habang nasusunog. Kaya ang mga nakaligtas sa pagsabog ay kailangang harapin ang panganib ng pagkasakal. Ginagamit ang sandata sa lungsod at laban sa mga gusali dahil hindi ito epektibo laban sa tunay na target militar gaya ng infrastrukturang militar o mga individual na tangke. Sa bukas na lugar, kailangan sobrang laki ng thermobaric na warhead para maging kapaki-pakinabang. Ang paraan ng Rusya ay palaging palakihin ang prinsipyong yon ng pag-clear ng silid hanggang sa sukat ng isang buong kapitbahayan. Ang pinakamalinaw na halimbawa ay ang nabanggit na TOS Isaa. Sonsepyok nang ibig sabihin ay naglalagablab na sikat ng araw. Isa itong may 24 na bariles, 220 mm na rocket launcher na nakakabit sa sasis ng isang tangkeng T-72. Unang dinevelop ng tropang chemical ng Soviet noong dekada 80 at ginamit sa lambak ng Bunchir sa digmaan sa Afghanistan. Ang sandata ay para sa tropa ng proteksyon laban sa nuclear, biological at chemical ng Russia, hindi sa karaniwang artilyerya. Karaniwan, itong ikinakabit sa mga maneuver brigade para sa iisang gawain, para linisin ang mga nakapirming posisyon ng depensa, lalo na sa mga urbanong lugar. Ginamit ito ng Rusya sa Grozny noong mga digmaang Chechen. Sa Syria, tumawid ito sa Ukraine ilang araw matapos ang pagsalakay noong Pebrero 2022 na nakunan habang tumatawid sa hangganan ng Belarus. Bawat rocket ay nagpapalabas ng ulap na nag-aapoy sa temperaturang umaabot sa 3,000 at 700 degrees Celsius at isang salbulang sa tamang kondisyon, kayang halos burahin ang mga gusali o fortifikasyong kasinlaki ng isang residential block. Iyan ang buong doktrina ng Rusya sa isang plataporma, isang sistema
isang atake. Malaking problema para sa lahat sa engagement area. Naroon din ang ODAV, 1,500 na gumagamit ng parehong lohika at ginagawa itong panghimpapawid. Ang 1,500 kilong thermobaric glide bomb na ito ay mula sa mga katawan ng bombang mula pa sa panahong Soviet na nilagyan ng modernong UMPK glide kit, kaya kayang ihulog ng mga eroplanong Ruso mula ilang dosen ng kilometro ang layo sa target. Malayo sa saklaw ng karamihan sa depensang panghimpapawid ng Ukraine. Unang ginamit ito ng Rusya laban sa Ukraine noong Marso 2024. Tinaman ang isang baryo sa reyon ng Sumay na ilang kilometro lang ang layo mula sa hangganan ng Rusya. Ipinakita sa video ang bulang apoy at ulap na parang kabuti na umabot ng 1 kilometro sa langit. Simula noon ginamit ito sa Kharkiv, Donetsk at Kupiansk na may parehong pattern na paulit-ulit sa kabuuan. Sa bawat pagkakataon na naghulog ang Rusya, ito ay nasa loob o malapit sa mataong lugar na hindi lang para sirain ito, kundi ipakita sa Ukraine at mundo ang laki ng pinsalang kayang gawin ng Rusya sa isang bagsakan. Pero para sumulong pa ng isang hakbang, may pagsubok noong 2007 ng Rusya sa tinaguriang ama ng lahat ng bomba, isang 7 toneladang thermobaric na sandata. Tahasan itong ibinenta ng Kremlin bilang dinuklear na pamalit sa isang taktikal na sandatang nuklear. Ipinapakita paano nila nakikita ang potensyal ng thermobaric na sandata. Sa kalaunan, ang TOS-1A, sa kabila ng nakakatakot nitong reputasyon, naging isa sa pinakamarupok na sistema sa arsenal ng Russia, lalo na sa klase ng labanan na punong-puno ng drone na itinayo ng Ukraine. Ang laki at thermal signature nito ay halos imposibleng maitago. Ang malaki nitong launcher ay hindi kayang lagyan ng coke cages na nagbibigay proteksyon sa ibang Russian armor laban sa FPV strikes. At naitala ng open source trackers na 36 sa tinatayang 48 na sistema ng Russia bago ang digmaan ay nasira, nahuli o nawasak na pagsapit ng Hulyo 2026. Dahil dito, lumalabas na ang pinaka-kinatatakutang thermobaric platform sa larangan ng digmaan ay pangunahing puntirya ng mismong maliliit at murang drone na tahimik na pinagbatayan ng Ukraine sa pagbuo ng ibang-ibang doktrinang thermobaric. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglipat ng Ukraine sa kabaligtarang direksyon. Nakuha ng Ukraine ang bahagi ng Soviet thermobaric na pamana matapos ang kanilang kalayaan. Kadalasang gamit ay RPG-7, mga thermobaric na bala at mga kargang flamethrower na pinapaputok mula sa balikat tulad ng Shmel. Gamit ng sundalong Ukranyano sa Bakhmut ang mga lumang Soviet na bala laban sa okupadong gusali, tulad ng ginagawa ng mga Rusong sundalo sa ibang lugar. Pero simula noong 2017, ang Ukroboronprom, industriya ng depensa ng Ukranya, ipinakita ang unang RGT-27 na granadang dekamay. Nagsimula itong gamitin ng sandatang lakas ng Ukranya noong 2020 at dinisenyo mula pa sa simula para ihagis o kalaunan ay ipadala gamit ang drone sa isang okupadong lugar. Ang 600 gramo na RGT 27 na granada ay lumilika ng bulang apoy na may sukat na humigit kumulang 13 kubikong metro na tumatagal ng mga 4 na segundo at umaabot sa temperaturo na nasa pagitan ng 2,500 at 3,000 degrees Celsius. Sapat para pumatay ng mga nagtatago sa saradong lugar nang halos walang pinsala sa gusali. Di tulad ng rocket salvo. Ginamit ito ng impanteryang Ukrainyano para sa mismong layunin kung bakit ito nilikha. Para linisin ang mga trinsera at gusaling pinatibay kung saan maaring hindi abutin ng mga tumatalsik na pirasong metal ng fragmentation grenade ang mga sulok at mga bahaging hindi naabot na pinagtataguan ng nagtatanggol. Wala ang limitasyong yon sa thermobaric na granada. Lumalaganap ang pressure wave sa buong kwarto. Bumabalot ito sa mga hadlang at ginagawang sandata ang mismong estruktura na dapat sanay nagpoprotekta sa nagtatanggol. Dahil ang parehong pader na pumipigil sa mga pira-piraso ay siya namang nagbabalik at nagpapalakas ng pagsabog. Pinagsagsama ng puwersang Ukrainyano ang granada sa isa sa kanilang pinakamalalaking imbensyon sa makabagong digmaan, mga drone. Simula niyong 2023, isang kasong malawak na ibinahagi mula sa ika-59 na Motorized Brigade ay nagpakita ng komersyal na DJI Mavic 3 na ginamit sa paghulog ng RGT-27S2 thermobaric na granada sa bukas na hatch ng inabandonang Russian BPM Infantry Fighting Vehicle na tuluyang sumira dito. Hindi ginawa ang granada o drone para sa ganung gamit. Napansin ng ilang sundalo na ang 600 thermobaric na pampasabog na naipasok ng tama sa hatch o bintana ay kayang magdulot ng pinsalang katulad ng mas malaki at mas mahal na sandatang kontra-tangke kapag nakulong sa loob ng tangke. At sa Eurosatory 2026 sa Paris ngayong Hunyo, ipinakita ng Ukraine ang RGT-45 at ang mas maliit itong kapatid, ang RGT-45A. Mukhang simple lang ang ebolusyon nito mula sa parehong pamilya ng granada na may bigat na 500 gramo pababa. Sa praktika, ipinagmamalaki ng Ukroboronprom ang mas mataas na lethality na naglalagay sa kanila sa ibang kategorya. Ang RGT-45 ay may bigat na 500 gramo at may dalang 300 gramo ng thermobaric na halo. Ayon sa kumpanya, lumalagpas sa 120 kubiko metro ang saklaw ng pinsala nito sa saradong espasyo. Ang compact na RGT-45A ay may bigat na 225 gramo
na may 135 gramo ng halo at ang saklaw ng pinsala nito ay higit sa 60 kubikometro. Kung ihahambing natin yan sa lumang RGT-27 S2 na may 13 kubikometro, hindi lang 10 o 20% ang dagdag, kundi halos 10 beses ang nadagdag sa espasyong pwedeng gawing nakamamatay ng sandata na nagawa ng halos walang dagdag bigat o laki sa granada. Ang Ukroboron mismo ang nagsabi na ang pagpapabuti ay mga 20 hanggang 30% lang na mas epektibo kumpara sa RGT-27 S2. Sinabi ng kumpanya na ang mas mataas na bisa ay dahil sa mas pinahusay na thermobaric na halo, hindi sa laki ng granada. Pero ang pagkuha ng 120 cubic meters ng nakamamatay na overpressure at init mula sa bagay na kasing laki lang ng malaking energy drink ay isang napakalaking usapin ng chemistry sa pagdevelop ng armas. Ibig sabihin, pwedeng isama ang pagpapabuting ito sa mga susunod na munisyong kapareho ang laki ng walang bagong disenyo at ng parehong timpla para sa mas malaking munisyon ay magpapataas ng husto sa payload ng armas. Ang mas nagpapakawili dito kaysa sa isang bagong granada lang ay ang katotohanang ang Ukraine ay talagang gumagawa ng isang buong pamilya ng mga thermobaric na munisyon na particular na dinisenyo para sa paghahatid gamit ang drone. Sa esensya, kinilala at ipinagpatuloy nito ang tradisyon na halos aksidenteng sinimulan ng nabanggit na pag-atake ng Mavic ng nabanggit na ika-59 na brigada. Kasabay ng linya ng RGT-45. Ipinapakita rin ng Ukroboron ang mga espesyal na ginawang thermobaric bomblets na tinatawag na TB-1 at TB-2 na espesyal na gawa para ihulog ng drone. Ang una ay dapat ihulog mula sa isang multi-rotor na drone, habang ang pangalawa ay idinisenyo para direktang gawing warhead ng one-way FPV drone. Ang TB-1 ay may bigat na humigit kumulang 2.5 kilo na may minimum lethal radius na 2.5 metro at ang mas malaking TB-2 ay may bigat na 4.5 kilo na may minimum radius na 3.5 metro. At pareho silang ginawa gamit ang universal fuse na dapat manatiling gumagana kahit ano pang lagay ng panahon at antas ng kahalumigmigan. Ito na naman ang kwento ng RGT-27 hanggang RGT-45 na nangyayari ulit sa mas malaking sukat. Na yon, dinisenyo ng sandata bilang kargamento ng drone simula prototype pa lang. Sa kabilang banda, ang RGT-45 ay nananatiling sa pinakaugat isang granadang pwedeng ihulog. Ngayon na nailahad na natin ang mga pangunahing detalye ng sandata, talakayin natin ang taktika ng paggamit ng sandata sa masisikip na lugar. Pero bago ang lahat, mag-subscribe sa Military Show para laging updated sa mga bagong balita at pagsusuri mula sa front. Ngayon, bukod sa paggamit ng thermobaric grenades, mas malawak na trend na yon ang pagdisenyo ng makabagong infantry weapons para sa masisikip na espasyo. Sa halip na syakal lang ito, isaalang-alang. Sa ibang bahagi ng digmaan na ito, ang mga sistemang mula kanluran gaya ng Swedish Carl Gustaf Recoilless Rifle ay may espesyal na bala para sa masisikip na lugar, ang HEAT 655. Pinalitan nito ang gas back blast ng solid countermass. Ginawa ito para mapaputok ang sandata sa loob ng kwarto nang hindi napapatay ang sariling tauhan. Ang lilay ng mga thermobaric grenade ng Ukraine ay sinusubukang lutasin ang parehong ugat na problema mula sa kabaliktarang direksyon. Sa halip na gawing ligtas, napaputukin sa loob ang malaking sandata. Ginagagawa nitong sapat na makapangyarihan ang isang sandatang pangloob para maging epektibo sa sukat nito. Nakagawa na ng mga taktika ang mga unit ng Ukraine mula sa ganung uri ng paghahatid. Kasama sa unahan, ang drone team at mga operator na konektado sa teroristang grupo. Inilarawan nila ang isang taktikang gumagamit ng 2 drone para buksan ang mga gusaling ginagamit ng tropang Ruso bilang matibay na posisyon. Ang unang FPV drone may dalang karaniwang high explosive na warhead, nagbubutas ng bubong o pader, nagbubukas ng daan papasok sa gusali. Ang ikalawang drone may thermobaric na pampasabog, ay lilipad sa butas at sasabog sa loob. Ang luhika ng paglilinis ng trinsera mula sa mga taon ng labanan ng infantry ay halos eksaktong nailipat sa panahon ng mga drone. Imbes na sundalo ang lalapit sa pintuan habang binabaril para maghagis ng granada, 2 drone ang gumagawa ng pagbutas. Walang kahit anong sandali na nalalantad ang isang sundalong Ukrainyano sa linya ng paningin ng mga nagtatanggol. Iyan ang pangunahing benepisyo ng mas maliit at mas mataas ang inerya na thermobaric na pampasabog. Kung may mga tumpak na drone kang kayang dumaan sa bintana at iba pang maliliit na siwang, mas lalo pang lumalawak ang epektibong saklaw at mga posibleng direksyon ng pagpapalipad. Ang parehong batayang ideya ay ginagamit din sa mas malaking antas, kaya mas lumalawak ang kayang gawin ng doktrinang ito. Ang Behemoth Strike Drone, dinevelop ng Glefer at Culver Aerospace, unang ipinakita sa publiko noong Mayo 2026. May dalang 75 kilong tandem payload na binubuo ng 40 kilong high explosive fragmentation warhead sa unahan. Kasunod, ang 35 kilong thermobaric charge sa likod. Noong Kunyo 2026, ginamit na ang drone laban sa tulay ng Chonhar na nag-uugnay sa okupadong Kherson Oblast sa Crimea, na nagdulot ng pagkaantala sa isa sa mga pangunahing daanan ng supply papunta sa peninsula. Kahit mas malaki ang drone kaysa granada,
magkapareho pa rin sila ng disenyo at filosofiya, habang ipinapalit ang Granada sa mas malaki at mas mahirap hawakang anti-tank na Granada. Ang Behemoth ay planong ipalit sa cruise missile gaya ng Storm Shadow o Scalp missile na ibinibigay ng British o Pranses. Ang Storm Shadow ay may konbensyonal na warhead na may timbang na mga 1,300 kilo. Karaniwang inilulunsad mula sa ere at ang pinakamahalaga, nagkahalaga ng higit sa $1,000,000 para gawin. Ang iniulat na gastos ng Behemoth ay nasa pagitan ng 35,000 at $55,000 para sa isang bagay na sinasabing may saklaw na higit sa 300 kilometro. Kaya nga, direktang kakumpetensya ito ng Storm Shadow at inangkop ng Ukraine para sa dagat. Ayon sa ulat, nung unang bahagi ng Hunyo, inayos nila ang Sea Baby sa paglalagay ng Shmel thermobaric grenade launchers at FPV drone deployment platforms sa side compartment ng drone boat. Sa madaling salita, naging lumulutang na multi-weapon platform na ang dating single-use na drone na kayang umatake sa mga nakapwestong posisyong Ruso sa baybayin. Ang punto rito, mas pinapaboran ng thermobaric na sandata ang presisyon kaysa dami sa disenyo nito. Ginagamit sa mga sandata mula granada hanggang mga pamalit sa maliliit na misil. Pansinin kung paano ito humihinto sa antas ng pagkawasap, kung saan nagsisimula ang mga sandata ng Rusya dahil hindi rin sila planong ipalit sa ballistic o nuclear missiles dito para lang linisin ang mga pinatibay na posisyon at trinsera. Ang huling puntong ito ang dahilan kung bakit mainit na usapin ang thermobaric na sandata ngayong 2026. Kita mo, sa nakaraang dalawang karamihan sa labanan ay nakapaloob sa isang halos hindi gumagalaw na linyang tumatawid sa rehiyon ng Donbas. Ang Rusya ang nagtatag ng orihinal na depensibong linya mula huling 2022 network na may 1,000 kilometro sa loob ng sinakop na Ukraine. Tinawag na Surasvikin Line, ito ay binubuo ng mga patong-patong na minefield at Dragon's Teeth at magkakahiwalay ng mga trinsera particular na ginawa upang pigilan o bawasan ang epekto ng kontra-opensiba ng Ukraine. At gumana ito. Ginugol ng puwersa ng Ukraine ang halos buong 2023 sa pagpilit na makalusot sa isang sektor nito sa napakalaking kapalit, pero hindi nila ito tuluyang nabutas. Pagkatapos, nagpalit ng papel ang magkabilang panig sa harap ng muling pag-atake ng mga Ruso simula 2024. Ginawa ng Ukraine ang sarili nilang bersyon nito, network na tinawag na Bagong Donbas Line ng Ukraine na umabot ng mahigit 350 kilometro sa Donetsk, Dnipro, Petrovsk, Kharkiv, at Zaporizhia. Kagaya ng Surasvik Line, ito ay binubuo ng mga hiwa-hiwalay na nakatago at pinatibay ng mga posisyon na particular na dinisenyo upang maiwasang maging isang target lang para sa pagmamatyag gamit ang mga drone at satellite. Parehong umabot ang magkabilang panig sa magkatulad na doktrina ng fortifikasyon nang hindi nagkopyahan. Kaya pareho silang nasa mga trinsera, lungga at pinatibay na posisyon na kailangang linisin kada pwesto. Ang mas malawak na drone wall ng Ukraine ay umaabot ng 15 hanggang 25 kilometro mula sa harapang linya sa ilang lugar. Lalo pang naging mas nakamamatay ang labanan para sa mahuhuling gumagalaw sa bukas na lugar. Ang thermobaric na granada ay bagay para makalusot sa mga depensa ng magkabilang panig dahil sa pisikang tinalakay natin sa simula. Hindi laging natatamaan ng fragmentation ang espasyong hindi naabot sa likod ng suportang haligi o sa liko sa loob ng dugout. Maaring mabuhay ang sundalo kung nakayuko siya sa maling sulok ng bunker kahit may frag grenade na ihinagis papasok sa pintuan. Ang thermobaric charge ay hindi pinapalampas ang sulok na iyon dahil naabot ng alon ng presyon ang bawat bahagi ng nakasaradong espasyo. Iyan ang dahilan kung bakit pwedeng magbago ang dami ng bahagi ng pinatibay na estruktura na kayang sirain ng munisyon kapag 10 beses lumaki ang saklaw ng epektibong pinsala na inihatid ng isang drone. Pwedeng ineutralisa sa isang pasada. Ang ibig sabihin nito ay maaring linisin ng mga unit ng Ukraine ang mga posisyon ng depensa ng Russia habang gumagamit ng mas kaunting mapagkukunan at mas kaunti sa kanilang impanterya ang nalalagay sa panganib. Gayunpaman, may legal at moral na usaping dapat harapin ng direkta at hindi basta palampasin. Hindi pinagbabawal ng internasyonal na batas ang thermobaric na sandata laban sa lehitimong target militar. Lahat ng tangkang ipagbawal o limitahan ng kategoryang ito bilang sandata ay nabigo. Ang nagtatatakda ng legalidad at ang nagtulak ng mga paratang ng war crimes laban sa paggamit ng Rusya ng TOS-1A at ODAV. 1,500 ay ang target, hindi ang mekanismo. Kapag ginamit sa trinsera, bunker o armored na sasakyan, legal gamitin ang thermobaric na sandata sa digmaan gaya ng iba. Walang pinagkaiba sa mata ng batas kumpara sa isang karaniwang granada o bala laban sa tangke. Ngunit kapag ginamit sa apartment building o tirahang komunidad, ang parehong pisika na ginagawa itong mapaminsala sa loob ng bunker, ang siya ring gumagawa rito bilang sandatang pangmaramihang kaswalti laban sa mga sibilyan. Ang huling punto na ito, ang sentro ng paratang ng isang Ruso na pattern ng pambobomba sa mga lungsod mula Grozny noong 1900 at 1999 hanggang Aleppo noong 2016 hanggang sa mga bayan ng Ukraine na tinamaan ng ODAV 1,500 noong dekada ng 2020. Ang ipinahayag na doktrina ng Ukraine sa RGT 27, RGT 45 at drone na naghahatid ng TV series ay palaging nakatuon sa mga trinsera, gusaling okupado ng mandirigma at mga sasakyan. Kung nasusunod ang doktrinang iyon sa bawat labanan at unit sa digmaang pumapasok sa ika-5 taon ay hindi kayang tiyakin ng sinuman
na wala sa pamunuan ng militar ng Ukraine. Pare-pareho ang pattern ng open source record sa mga taon ng dokumentadong pag-atik. Mas pinalawak ng Rusya ang paggamit ng thermobaric na armas tungo sa malawakang epekto laban sa mga lugar na may mga sibilyan. Pinalit ng Ukraina ang paggamit ng parehong prinsipyong pisikal para sa tumpak na pag-atake sa isang silid, sasakyan o pinatibay na posisyon. Lahat ng kilalang labanan ay tumutugma sa layuning iyon. Hindi delikado sa Rusya ang RGT-45 dahil sa laki nito. Delikado ito kasi ipinapakita nito hindi lang kung gaano kaiba ang paggamit sa buong uri ng sandatang ito. Ipinapakita rin nito kung gaano kalaking collateral damage ang handang idulot ng Rusya sa Ukraine para sa kanilang layunin. Ipinapakita rin nito ang kakulangan ng teknolohiya militar ng Rusya na hindi nagawang paliitin ang sandata ng epektibo pa rin. Kung kapaki-pakinabang, paki-like at mag-subscribe. Tinatalakay namin araw-araw ang pag-unlad sa armas at doktrina sa digmaan ng Ukraine, Rusya at NATO.